Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong yayanig sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at sakripisyo? May mga pagkakataong ang pinakamagandang mukha ay siyang nagtatago ng pinakamasamang hangarin. Ating alamin kung ano ang tunay na halaga ng isang tao, hindi sa kinang ng panlabas na anyo, kundi sa busilak ng kalooban. Halina't pakinggan natin ang kwento ni Liwayway, isang inang magpapatunay na ang pagmamahal ay hindi nabubulag, kundi nagtitiis. Hanggang sa dumating ang takdang oras ng katotohanan, narinig ni Liwayway ang dahan-dahang pagsara ng malaking gate na bakal. Ang tunog niyon ay tila isang hudyat, isang pamilyar na hudyat na nagpapakaba sa kanyang dibdib sa tuwing umaga. Sa hapagkainan, nakaupo pa rin si Mahalina, ang mapapangasawa ng kanyang anak na si Sinag. Kanina lang, ang mga labi nitong kulay rosas ay may pinakamatamis na ngiti habang nakasabit sa braso ni Sinag. Ngayon, sa paglisan ng sasakyan ng binata, ang ngiting iyon ay unti-unting naglaho na para bang isang mamahaling kurtina na dahan-dahang isinara. Napalitan ito ng isang malamig na ekspresyon. Ang mga matang kanina'y puno ng pagsinta, habang nakatitig kay Sinag ay ngayoy puno ng pagkainip at pagkasuklam habang nakatuon sa kanya. Ano pang tinitingin-tingin mo dyan? Ligpitin mo na to, utos ni Mahalina. Ang boses ay matigas at walang anumang lambing. Yumuko si Liwayway at sinimulang kolektahin ang mga pinagkainan. Sariwa pa sa kanyang isipan ang tagpo kaninang umagahan. Napakasaya ni Sinag, ang kanyang nag-iisang anak. Habang isinasalin ni Liwayway ang kape sa tasa nito, abala naman ang binata sa pagsubo ng pagkain sa bibig ni Mahalina. Ang halakhak nilang dalawa ay umaling-awngaw sa buong mansyon. Dahan-dahan lang, baka mabilaukan si Halina. Saway niya sa anak. May bahid ng pag-aalala. Ngumiti lang si Sinag. Hayaan niyo na, Nay. Pinagsisilbihan ko lang ang aking Reyna. Yun ang turing ni Sinag kay Mahalina. At para kay Liwayway, si Mahalina ay isang anghel. Isang napakagandang anghel na bumihag sa puso ng kanyang anak. Ngunit hindi niya maintindihan kung bakit sa tuwing wala si Sinag, ang anghel na ito ay tila nag-iibang anyo. Pakibilisan naman, sigaw muli ni Mahalina mula sa sala, pumutol sa kanyang pag-iisip. Nagmamadaling tinapos ni Liwayway ang gawain sa kusina. Pagdating niya sa labahan, isang bunto ng damit ang naghihintay. Karamihan ay mga damit ni Mahalina, mga damit na gawa sa pinakamagagandang tela at may mga tatak na hindi niya mabigkas. Maingat niyang ibinukod ang mga puti at dekolor. Ngunit bago pa man niya maisalang ang mga ito sa washing machine, isang pamilyar na boses ang pumigil sa kanya. Sandali! Nakatayo si Mahalina sa kanyang likuran. Hawak ang isang blusang kulay krema. Gawa ito sa seda, napakapino ng pagkakayari. Huwag mong isasama yan sa makina, sabi ni Mahalina. Designer blouse yan. Masisira lang yan sa washing machine. Tumango si Liwayway. Sige, ako na ang... Bago pa niya matapos ang sasabihin, marahas na inihagis ni Mahalina ang blusa sa mukha niya. Kusutin mo yan gamit ang mga kamay mo at siguraduhin mong malinis. Ayokong makakita ng kahit isang maliit na mantsa. Naramdaman ni Liwayway ang pamumula ng kanyang pisngi, hindi dahil sa pagkakatama ng damit, kundi dahil sa kahihiyan. Sa edad na 60, hindi niya inaasahan na darating ang araw na babastusin siya ng ganoon sa sarili niyang pamamahay. Wala siyang nagawa, kundi damputin ang blusa. Dinala niya ito sa lumang batalan, nagsali ng tubig sa palanggana at nilagyan ito ng sabon. Habang marahang kinukusot ang mamahaling tela, hindi niya mapigilang titigan ang sariling mga kamay. Mga kamay na kulubot na may mga ugat na nakaumbok. Mga kamay na nag-alaga kay Sinag mula pagkabata. Mga kamay na nagluto ng libu-libong pagkain, naglaban ng daan-daang lampin, at yumakap sa kanyang anak sa tuwing ito'y may sakit. Ito ang mga kamay na nagsakripisyo
para mapagtapos si Sinag sa pag-aaral, lalo na noong pumanaw ang kanyang asawa. Ngayon, ang mga kamay na ito ay naglalaban ng damit ng isang babaeng walang ginawa, kundi sakta ng kanyang damdamin. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata at humalo sa tubig na may sabon. Sinubukan niyang pigilan ang pag-iyak. Ayaw niyang magpakita ng kahinaan, lalo na sa harap ni Mahalina. Bakit Sinag? Tanong niya sa kanyang isipan. Bakit hindi mo makita ang tunay niyang kulay? Ganyan ka na ba kabulag sa pag-ibig mo sa kanya? Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Itinuon na lang niya ang pansin sa paglalaba. Ngunit habang tumatagal, nagsimulang manakit ang kanyang likod at mga braso. Ang bawat kusot ay tila nagpapangilo sa kanyang mga kaso-kasuan. Nang matapos siya, halos manginig ang kanyang mga kamay sa pagod. Maingat niyang isinampay ang blusa. Tinitiyak na hindi ito malulukot. Akala niya ay tapos na ang kanyang paghihirap para sa umagang iyon. Ngunit paglingon niya, nakatayo na naman si Mahalina sa kanyang likuran. May hawak na tasa ng kape. Ang amoy ng mamahaling pabango nito ay tila sumasakal sa kanya. Ngumiti ito. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Lumapit ito at bumulong sa kanyang tainga. Sapat lang na marinig nilang dalawa. Ang bawat salita ay tila patalim na tumutusok sa kanyang puso. Sanayin mo na ang sarili mo rito, nanay. Dahil oras na maging ganap na, Ginang Alvaro ako, dito ang lugar mo. Ang matayog na gusali ng Alvaro Prime Holdings ay tanaw mula sa bintanang salamin ng opisina ni Sinag. Ngunit ang mga matang dapat sanay nakatuon sa mga plano ng negosyo ay malayo ang tinatanaw, abala sa paggunita sa ngiti ng babaeng kanyang pinakamamahal. Isang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Habang pinipirmahan ang isang makapal na kontrata, halos hindi na niya binasa ang mga nilalaman nito. Ang kanyang isip ay lumilipad pabalik sa kanilang mansyon sa masayang agahan nila kanina. Ang tawa ni Mahalina ay musika sa kanyang pandinig. Ang paraan ng pagtitig nito sa kanya ay tila nagsasabing siya ang pinakamapalad na lalaki sa buong mundo. Napansin niya kanina na tila matamlay ang kanyang ina, si Liwayway. Ngunit isinantabi niya ang pag-aalalang iyon. Marahil ay napapagod lang ito sa mga paghahanda para sa kanilang kasal. O baka naman, tulad ng ibang ina, ay kinakabahan lang ito na maagaw na ang kanyang nag-iisang anak. Bahagya siyang natawa sa isiping yon. Babawi na lang siya kay nanay mamaya. Kinuha niya ang silver frame na litrato sa kanyang mesa. Ito ang paborito niyang kuhang larawan ni Mahalina. Nakangiti ito. Ang mga matay kumikinang at ang buhok ay nililipad ng hangin. Isang anghel. Ang kanyang anghel. Paano siya pinalad ng ganito? Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, umilaw ang kanyang telepono. Sa screen, lumitaw ang pangalang sinundan ng 3 pulang puso. My Queen. Agad niyang sinagot ito. Ang nangiti ay hindi maalis sa kanyang mukha. Hello, love. Bati niya. Ang boses ay puno ng pananabik. Tumawag ka agad. Hindi mo ba ako natiis? Isang mahinang tawa ang kanyang narinig mula sa kabilang linya. Silly. Of course I miss you. Pero tumawag ako para kamustahin ka. I'm fine, love. Thinking of you. As always, sagot niya. How about you? Kamusta kayo ni Nanay Jan? Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan. Nang muling magsalita si Mahalina, ang tono nito ay bahagyang nag-iba. May halong pag-aalinlangan at kaunting lungkot. Okay naman kami, love. Eto, tinutulungan ko si nanay sa mga gawaing bahay. Medyo napapagod na rin kasi siya. Kumunot ang noo ni Sinag. Bakit? Nariyan naman si Aling Nenita. Sinabi ko na sa inyo na huwag ninyong pagurin ang mga sarili ninyo. I know, love. Pero gusto ko lang naman makatulong.
Gusto kong maramdaman ni nanay na parte na talaga ako ng pamilya. Malambing na sabi ni Mahalina. Huminga ito ng malalim bago nagpatuloy. Kaya lang, parang ayaw niya yata sa akin. Ano? Anong ibig mong sabihin? Wala naman, love. Siguro naninibago lang siya sa akin. Sabi ni Mahalina, ang boses ay tila nagpipigil ng iyak. Kanina kasi, sinusubukan ko siyang kausapin habang naglilinis kami. Pero parang ang sungit niya. Sabi niya, pabayaan ko na lang daw siya. Baka naiistorbo ko siya. Naramdaman ni Sinag ang pag-init ng kanyang ulo. Hindi sa galit, kundi sa pagkadismaya. Bakit naman ganoon ang kanyang ina? Hindi ba nito nakikita kung gaano kabait at ka-sincere si Mahalina? Pagpasensyahan mo na si nanay, love. Sabi ni Sinag. Sinisikap na pakalmahin ang kasintahan. Ganoon lang talaga yun minsan. Kakausapin ko siya pag-uwi ko. Naku, huwag na, love. Baka lalo lang siyang magalit sa akin. Hayaan mo na. Ako na ang bahalang umintindi sa kanya. Gagawin ko ang lahat para maging close kami. Para sa'yo, para sa atin. Sabi ni Mahalina, puno ng sinseridad ang boses. Lalong humanga si Sinag. Kahit siya na ang nasasaktan, inuuna pa rin ni Mahalina ang kapakanan ng kanilang relasyon. You're really an angel, Halina. I love you. I love you too, Sinag. Sige na, magtrabaho ka na ulit. See you later. Pagkababa ng telepono, napabuntong hininga si Sinag. Bigla niyang naalala ang isang pangyayari noong nakaraang linggo. Nakita niya ang kanyang ina na mag-isang nakaupo sa hardin. Ang mga balikat nito ay bahagyang nanginginig. Nilapitan niya ito. Nay, okay lang po kayo? Umiiyak po ba kayo? Mabilis na pinunasan ni Liwayway ang kanyang mga mata at pilit nang ngumiti. Hindi anak, napuwing lang ako. Ang hangin kasi eh. Noong oras na yon, naniwala siya. Pero ngayon, pagkatapos ng tawag ni Mahalina, nagsimulang magbago ang kanyang pananaw. Marahil hindi alikabok ang dahilan ng pagluha ng kanyang ina. Marahil ay dahil nga ayaw nito kay Mahalina. Buong araw na bumabagabag sa isip niya ang usapang yon. Nang sumapit ang dapit hapon, nagmamadali siyang umuwi. Desididong ayusin kung anuman ang gusot sa pagitan ng dalawang pinakamahalagang babae sa buhay niya. Ngunit sa kanyang pagdating, ang lahat ng kanyang pag-aalala ay biglang naglaho. Pagbukas niya ng pinto, ang sumalubong sa kanya ay isang payapang tanawin. Ang ilaw sa sala ay bahagyang madilim, nagbibigay ng isang mainit at kalmadong pakiramdam. Nakaupo sa paborito nitong silya si Liwayway, habang sa likuran nito ay nakatayo si Mahalina. Marahang minamasahe ang mga balikat ng matanda. That feels better, Nay. Narinig niyang malambing na tanong ni Mahalina. Isang alon ng ginhawa at pagmamahal ang bumalot sa puso ni Sinag. Mali ang kanyang hinala. Mali ang kanyang kaba. Eto na sila, nagkakasundo na. Si Mahalina ay gumagawa ng paraan. Tulad ng sinabi nito, ang anghel niya. Ngumiti siya at dahan-dahang lumapit. Sa sobrang saya, hindi niya napansin ang paninigas ng katawan ng kanyang ina sa bawat haplos ni Mahalina. Hindi niya napansin ang pangingilid ng luha sa mga mata nito bago ito mabilis na yumuko. At higit sa lahat, hindi niya nakita ang panandaliang pagngisi ni Mahalina nang masilayan siya nito mula sa sulok ng kanyang mga mata. Isang ngising puno ng tagumpay bago ito muling napalitan ng isang nag-aalalang ekspresyon. Walang nakakalampas sa matalas na mga mata ni Aling Nenita. Mahigit 30 taon na siyang naglilingkod sa pamilya Alvaro. Siya ang nag-alaga kay Sinag noong sanggol pa ito. Siya ang kasakasama ni Liwayway noong mga panahong nagluluksa ito sa pagpanaw ng kanyang kabiyak. Kilala niya ang bawat sulok ng mansyon, ang bawat tunog, ang bawat lihim na itinatago ng mga dingding nito, at ang pinakabago
At pinakamadilim na lihim ng bahay na ito ay may pangalan, Mahalina. Mula sa bahagyang nakaawang na pinto ng kusina, tahimik niyang pinagmasdan ang sala. Nakita niya kung paano nagbago ang kilos ni Mahalina sa pagdating ni Sinag. Ang mga kamay na kaninay, tila dumidiin ng may pagkainis sa balikat ni Liwayway, ay ngayoy puno ng lambing sa pagmamasahe. Ang mukhang kaninay puno ng pagkasuklam ay ngayoy larawan ng isang maaalalahaning anghel. Napailing na lang si Aling Nenita. Kung salamin lang na kayang ipakita ang tunay na anyo ng isang tao, ang mga mata ni Sinag, matagal na sanang nabasag sa kasamaan ng babaeng yon. Kinabukasan, habang abala si Sinag sa trabaho, muling umiral ang tunay na kulay ni Mahalina. Umupo ito sa sala na parang reyna. Ang mga paay nakapatong sa isang maliit na bangko, habang abala sa pagbabasa ng isang mamahaling magasin. Nenita, tawag nito, hindi man lang inaalis ang tingin sa binaba. Wala na bang makain dito? Mag-bake ka nga ng paborito kong blueberry cheesecake. Pero ma'am, si Ma'am Liwayway po ay nag-bake na kaninang umaga. Gumawa po siya ng paborito ninyong cassava cake. Magalang na sagot ni Aling Nenita. Sa unang pagkakataon, ibinaba ni Mahalina ang magasin. Tiningnan niya si Aling Nenita mula ulo hanggang paa. Cassava cake? Yuck! Ang baduy! Itapon mo yan. Hindi ako kumakain ng ganyang pagkain ng mahihirap. Naramdaman ni Aling Nenita ang pamilyar na pag-init ng kanyang dugo. Nakita niya ang pagod ni Liwayway kanina habang masayang inihahanda ang cake. Ngunit bago pa man siya makasagot, lumabas si Liwayway mula sa kanyang silid. Narinig ang usapan. Ang mukha ng matanda ay puno ng sakit, ngunit pinilit pa rin nitong ngumiti. Hayaan mo na, Nenita. Kung ayaw ni Halina, huwag nating pilitin. Gagawa na lang ako ng iba. Wag na po, Nay, sabi ni Mahalina. Ang boses ay biglang bumalik sa pagiging malambing, tila isang ahas na nagpapalit ng balat. Diet po kasi ako. Baka pwedeng isang basong tubig na lang po. Pakiabot. Walang imik na kumuha ng tubig si Liwayway at iniabot ito kay Mahalina. Ngunit sa halip na kunin, iwinasiwas lang ni Mahalina ang kanyang kamay. Sinasabing ilapag na lang ito sa mesa. Buong araw, pinanood ni Aling Nenita ang mga ganitong eksena. Ang tahimik na pagtitiis ni Liwayway at ang walang tigil na pang-aabuso ni Mahalina. Nang maggagabi na, inutusan siya ni Mahalina na ayusin ang mga dekorasyon sa sala. Gusto raw nitong palitan ang ilang mga lumang gamit. Habang nag-aayos, kinausap ni Aling Nenita si Liwayway sa kusina. Ma'am, hindi na po tama ito. Kailangan na po ninyong sabihin kay Sir Sinag ang totoo. Umiling si Liwayway, ang mga matay pagod at malungkot. Huwag, Nenita. Masaya ang anak ko sa kanya. Ayokong maging dahilan ng pagkasira ng kaligayahan niya. Hayaan mo na. Kaya ko pa naman. Pero ma'am, hayaan mo na. Pakiusap ni Liwayway. Ang boses ay halos pabulong na. Walang nagawa si Aling Nenita, kundi ang manahimik. Ngunit ang kanyang puso ay sumisigaw sa galit at awa. Kinagabihan, nang ilalabas na niya ang mga basura, isang bagay sa loob ng basurahan sa kusina ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang bagay na kumikinang sa ilalim ng ilaw. Kinalkal niya ang basura, tinanggal ang mga balat ng prutas at mga basang tissue. At doon, nakita niya ito. Isang silver-plated na picture frame. Basag ang salamin nito at may lamat ang gilid. Sa loob ng frame ay ang kupas ng larawan ni Liwayway at ng yumaong si Don Ricardo Alvaro, ang ama ni Sinag. Ito ang paboritong larawan ni Liwayway, na dati laging nakapatong sa maliit na mesa sa tabi ng kanyang kama. Dahan-dahang dinampot ni Aling Nenita ang larawan. Alam niya kung sino ang may gawa nito. Alam niyang si Mahalina lang ang kayang gumawa ng ganitong kalupitan. Ang pagtapak sa alaala ng isang taong wala na para saktan ang isang taong nabubuhay pa para sa kanya. Ito na ang huling patak.
Hindi na ito simpleng pagmamaltrato. Isa na itong kawalang respeto sa pundasyon ng pamilyang pinaglingkuran niya ng buong buhay. Maingat niyang inalis ang larawan mula sa basag na frame. Pinunasan niya ito gamit ang dulo ng kanyang duster. Tinitigan niya ang masayang mukha ng kanyang yumaong amo. Isang taong napakabuti at magalang sa lahat. Mayaman man o mahirap, niyakap niya ang larawan sa kanyang dibdib. Pumasok siya sa kanyang maliit na kwarto at itinago ito sa loob ng kanyang aparador, sa likod ng mga nakatuping damit. Habang nakatitig sa nakasarang pinto ng aparador, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi na siya maaaring manahimik lang. Hindi na niya hahayaang yurakan ang kabaitan ni Liwayway at ang alaala ng kanyang amo. Huminga siya ng malalim. Ang mga matay nagnininga sa determinasyon. Patawarin niyo po ako, Sir Ricardo. Bulong niya sa hangin. Pero hindi ko na po kayang manood lang. Kailangan ko pong gumawa ng paraan. Para kay Liwayway, ang mga sumunod na araw ay tila paglalakad sa napakanipis na yelo. Bawat galaw niya ay maingat. Bawat salita ay tinitimbang. Ang mansyon na dati pugad ng masasayang alaala ay naging isang malamig na lugar kung saan ang bawat sulok ay may nagbabantang anino ni Mahalina. Naramdaman niya ang unti-unting pagbabago. Ang dating masayang kwentuhan nila ni Sinag tuwing umaga ay napalitan na ng mabilis na "Good morning, Nay" bago ito umalis. Ang dating pag-aalala nito sa kanyang kalusugan ay naging formal na tanong na lang na hindi na hinihintay ang kanyang sagot. Alam niyang si Mahalina ang may kagagawan ng lahat. Sa harap ni Sinag, si Mahalina ang pinakamaalalahanin at pinakamalambing. Ngunit sa kanilang dalawa na lang, ang mga nangiti nito ay may kasamang panunuya at ang mga tingin ay puno ng pagbabanta. Sinimulan nitong gumawa ng mga maliliit na kasinungalingan, mga kwentong nagpalabas na si Liwayway ay makakalimutin, masungit at selosa. Sinabi ko po kay nanay na ako na ang mag-aasikaso ng mga bulaklak love, pero ayaw niya. Baka daw masira ko. Maririnig niyang sumbong ni Mahalina kay Sinag sa telepono. Tinanong ko po si nanay kung anong gusto niyang ulam. Love, pero tinalikuran niya lang ako. Mga kasinungalingang kasing galing ng pagkakabigkas, mga lason na dahan-dahang kumakalat sa isipan ng kanyang anak. Nagtatayo ng isang pader sa pagitan nilang mag-ina. Isang pader na hindi niya magawang gibain. Ang pagtatayong yon ay tuluyang naganap isang hapon. Nag-aalok si Liwayway na tulungan si Aling Nenita sa pag-aayos ng mga palamuti sa sala. May isang antigong florera na gawa sa asul na porselana na nakapatong sa isang maliit na mesa. Regalo yon sa kanya ng yumaong asawa at isa yon sa mga paborito niya. Hayaan niyo na po ako dito, Ma'am Liwayway, sabi ni Aling Nenita. Ayos lang, Nenita. Ako narito sa florera. Baka mabasag mo pa. Pabirong sabi ni Liwayway. Maingat na pinupunasan ang alikabok dito. Sakto namang bumaba si Mahalina mula sa itaas. Nakasuot ito ng isang magandang bestida at ang mukha'y puno ng nangiti. Wow! Ang ganda naman po niyan. Nay, let me help you. Bago pa man makatanggi si Liwayway, kinuha ni Mahalina ang isang basang-basahan at kunwari tutulong sa paglilinis ng mesa. Ngunit ang kanyang mga galaw ay kalkulado. Sa isang mabilis na kilos, sinadyang nasagi ng kanyang siko ang florera. Parang nag-slow motion ang lahat sa paningin ni Liwayway. Ang pagtilapon ng florera sa hangin, ang malakas na tunog ng pagbasag nito sa marmol na sahig, at ang pagsabog ng pinong porselana sa iba't ibang direksyon. Kasabay ng tunog na yon ang pagbukas ng pinto. Si Sinag, kararating lang mula sa trabaho. Ang unang nakita ni Sinag ay ang nagkalat na piraso ng basag na florera. Pagkatapos, ang kanyang ina, na nakatayo malapit dito, hawak ang pamunas. At sa kabilang banda, si Mahalina, na may takip ang bibig at ang mga matay ng lalaki sa pagkagulat.
Anong nangyari dito? Tanong ni Sinag. Ang boses ay puno ng pagtataka. Agad na tumakbo si Mahalina palapit sa kanya. Ang mga balikat ay nanginginig. Love. Hindi ko sinasadya. Tinutulungan ko lang si nanay maglinis pero bigla na lang niyang itinulak yung florera. Nanlaki ang mga mata ni Liwayway. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Hindi totoo yan. Ngunit ang boses niya ay mahina, nababalot ng pagkagulat. Samantalang ang mga luha ni Mahalina ay nagsimula ng pumatak. Hindi ko po alam kung bakit. Baka po may nagawa akong mali, kaya siya nagalit sa akin. I'm so sorry, love. Alam kong importante sa inyo, yang florerang yan. Humagulgol si Mahalina sa dibdib ni Sinag. Hinarap ni Sinag ang kanyang ina. Ang dati malambing nitong mga mata ay napalitan ng pagkadismaya at hinanakit. Bakit niyo naman po ginawa to, Nay? Tanong ni Sinag. Ang bawat salita ay tumatama sa puso ni Liwayway. Alam niyo pong alaala pa yan ni Itay. Pero hindi ako, anak. Siya. Siya? Putol ni Sinag. Ang boses ay tumaas na. Si Mahalina? Na walang ibang ginawa, kundi subukang mapalapit sa inyo? Nay naman, nakikita ko ang effort niya. Nakikita ko kung paano niya kayo sinusubukang intindihin. Bigyan niyo naman siya ng pagkakataon. Ang bawat salita ay isang dagok. Ang bawat salita ay isang bloke na idinadagdag sa pader na ngayon ay napakataas na. Paano niya ipagtatanggol ang sarili kung ang hukom ay ang sarili niyang anak at bulag na ito sa katotohanan? Hindi na siya sumagot. Nanatili siyang nakatayo habang pinapanood ang kanyang anak na yakapin si Mahalina na marahang hinahaplos ang buhok nito at ibinubulong na, "Shh, it's okay. It's not your fault." Mula sa gilid, nakita niya si Aling Nenita na nakayukom ang mga kamao. Ang mukha'y puno ng galit na hindi maisatinig. Umakyat na lang si Liwayway sa kanyang kwarto. Hindi niya na kayang makita ang tagpong iyon. Umupo siya sa tabi ng bintana at tahimik na lumuha. Mula roon, tanaw niya ang hardin. Ilang sandali pa. Nakita niyang lumabas si Sinag at Mahalina. Magkahawak kamay. Inakay ni Sinag si Mahalina papunta sa isang upuan at umupo sa tabi nito. Patuloy sa pag-alo. Isa na siyang dayuhan sa sarili niyang tahanan. Isang anino na lamang. Kinagabihan, kumatok si Sinag sa kanyang pinto. Hindi siya pumasok. Nagsalita lang ito mula sa labas. Nay, aalis po kami ni Halina sa darating na Sabado't Linggo. Magbabakasyon lang po kami sa Tagaytay. Para na rin po makapag-relax siya. Masyado po siyang na-stress sa nangyari. Hindi sumagot si Liwayway. Mag-iingat po kayo dito kasama si Aling Nenita. Dagdag ni Sinag bago niya narinig ang mga yabag nitong papalayo. Ilang sandali pa, dumaan si Mahalina sa tapat ng kanyang bahagyang nakaawang na pinto. Huminto ito, lumingon, at nagtama ang kanilang mga mata. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mahalina. Isang ngiting puno ng tagumpay. At naintindihan ni Liwayway. Ang pag-alis nila ay hindi bakasyon. Isa itong parusa para sa kanya. Ang katahimikan ng Sabado ng umaga ay hindi nagdala ng kapayapaan kay Liwayway. Sa halip, ito'y isang nakabibinging katahimikan na nagbabadya ng paparating na unos. Maaga pa lang, umalis na si Sinag at Mahalina patungong Tagaytay. Mula sa bintana ng kanyang silid, pinanood niya ang pag-alis ng sasakyan hanggang sa maglaho ito sa kanto. Kasabay ng paglaho niyon ang paglaho ng maskara ni Mahalina. "Pumunta ka na sa baba, nanay," sabi ni Mahalina bago sila umalis. Ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Si Aling Nenita na ang bahala sa lahat. Magpahinga na lang po kayo. Ngunit alam ni Liwayway na iyon ay isang palabas lamang para kay Sinag. Hindi nga siya nagkamali. Isang oras pa lang ang nakakalipas mula nang makaalis ang anak niya. Narinig niya ang malakas na sigaw ni Mahalina
mula sa ibaba. Liwayway! Ang pagtawag sa kanyang pangalan, walang nanay o anumang paggalang, ay tila isang kulog na yumanig sa buong bahay. Nagmamadaling bumaba si Liwayway. Ang puso niya'y kumakabog. Naabutan niya si Mahalina sa sala. Nakapamaywang, ang muka ay nakakunot sa galit. "Anong klaseng paglilinis to?" sabi nito. Itinuturo ang isang maliit na mesa. "Tingnan mo, may alikabok pa rin." Tiningnan ni Liwayway ang mesa. Makintab ito at walang bahid ng anumang dumi. Ngunit hindi siya nakipagtalo. Kumuha siya ng basahan at muling pinunasan ito. "Hindi lang yan," sabi ni Mahalina. Naglalakad-lakad sa kabahayan na parang isang general na nag-iinspeksyon ng kanyang mga sundalo. "Madumi ang sahig. Ang mga bintana, malabo. Ang buong bahay na to, madumi. Ano bang ginagawa ninyo ni Nenita buong araw?" "Pero kalilinis lang po namin kahapon," sagot ni Aling Nenita. Nakakalabas lang mula sa kusina. "Sumasagot ka pa?" Bulyaw ni Mahalina. "Kung ayaw ninyong magtrabaho, sabihin niyo lang. Ngayon, gusto kong linisin ninyo ang buong bahay, mula sa sahig hanggang kisame. At ikaw," sabi nito, sabay turo kay Liwayway, "ikaw ang maglilinis ng lahat ng banyo. Gusto kong kuminang yan sa sobrang linis." Nagsimula ang kanilang kalbaryo. Si Aling Nenita ay inatasang mag-scrub ng sahig, habang si Liwayway ay hinarap ang 4 na banyo ng mansyon. Lumuhod siya sa malamig na tiles, kinuskos ang bawat sulok ng sahig at inidoro. Ginamit ang mga kemikal na humahapdi sa kanyang balat. Ang amoy ng chlorine ay nanunuot sa kanyang ilong, nagpapahirap sa kanyang paghinga. Pagkatapos ng 2 oras, halos manghina ang kanyang mga tuhod. Nang matapos siya, pagod na pagod siyang lumabas. Umaasang tapos na ang pagpapahirap, ngunit naghihintay si Mahalina sa labas. "Hindi pa tapos," sabi nito. "Ang hardin, ang daming tuyong dahon, walisin mo lahat." Wala nang lakas si Liwayway para magreklamo. Kinuha niya ang walis tingting at dustpan at lumabas sa tirik na araw. Ang init ay tila pumapaso sa kanyang balat. At ang bawat pagyuko para damputin ang mga dahon ay isang pahirap sa kanyang nananakit na likod. Pinanood siya ni Mahalina mula sa bintana, habang komportableng umiinom ng malamig na juice. Sa mga mata nito ay mayroong kasiyahan, isang malupit na kasiyahan sa panonood ng kanyang paghihirap. Nang matapos ang gawain sa hardin, nanginginig na ang buong katawan ni Liwayway. Pumasok siya sa loob. Ang lalamunan ay tuyong-tuyo. Ang mga kamay ay halos manhid na sa pagod. Umupo siya sa isang upuan sa kusina. Hinahabol ang kanyang hininga. Ngunit ang demonyo ay hindi pa tapos sa kanya. Lumapit si Mahalina. May hawak na isang baso ng mamahaling red wine. Nagkunwari itong nadulas at sinadyang ibuhos ang lahat ng laman nito sa puting-puting marmol na sahig ng sala. Isang malaking mantsa ng kulay dugo ang kumalat sa sahig na kalilinis lang ni Aling Nenita. "Oh my gosh! Ang clumsy ko naman!" sabi ni Mahalina, may pekeng pagkagulat sa boses. Tumingin ito kay Liwayway na nakaupo pa rin sa kusina. "Nanay, pasensya na. Pakilinis naman, please." Tumayo si Liwayway. Nanginginig ang mga binti. Halos hindi na niya kayang humakbang. Tiningnan niya si Mahalina at sa unang pagkakataon, isang pagsusumamo ang lumabas sa kanyang mga labi. Ang kanyang boses ay mahina, basag, at puno ng pagod. "Halina, pakiusap," sabi niya. "Hindi ko na kaya. Pagod na ang mga kamay ko." Imbis na awa, isang mapanuyang tawa ang isinagot ni Mahalina. Isang tawang malamig at walang kaluluwa. "Pagod?" Ulit nito. Lumalapit kay Liwayway, ang mga matay nang uuyam. "Pagod ka na sa ganyan lang? Ang mga kamay na yan din ang mga kamay na nagpalaki sa lalaking pakakasalan ko.
Hindi ba? Dapat sanay na yan sa hirap. Itinuro nito ang mantsa ng alak sa sahig. Ngayon, kung pagod na talaga ang mga kamay mo, sige na, gamitin mo yung pagod mong mga kamay para linisin yan. Now, ang huling salita ay isang utos. Isang latigo na humampas sa natitira niyang dignidad. Walang nagawa si Liwayway kundi ang lumuhod. Kumuha si Aling Nenita ng basahan, ngunit inagaw ito ni Mahalina at ibinato sa paanan ni Liwayway. Nangatal ang mga kamay ni Liwayway habang pinupulot ang basahan. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw sa sakit at kahihiyan. Sa kanyang pagluhod, nakita niya ang refleksyon ng kanyang sarili sa makintab na sahig, isang matandang babae, pagod at talunan. Mula sa isang sulok, nakita niya si Aling Nenita na tahimik na lumuluha. Ngunit sa likod ng mga luhang iyon, nakita niya ang paghigpit ng hawak nito sa isang bagay sa kanyang bulsa, isang telepono. At sa mga mata ng matandang kasambahay, hindi lang awa ang nakita niya. Nakita niya ang isang nagbabagang desisyon. Nang makita ni Aling Nenita ang pagpatak ng luha sa mga mata ni Liwayway habang ito'y nakaluhod at nagpupunas ng sahig, isang bagay sa loob niya ang tuluyang nabasag. Ang pagtitimpi na matagal na niyang iniipon ay umapaw na parang isang nasirang dam. Ang awa ay napalitan ng galit at ang takot ay napalitan ng tapang. Hindi na sapat ang salita. Hindi na sapat ang pagsumbong. Si Sinag ay bulag, bingi at manhid. Isang makapangyarihang ebidensya ang kailangan niya. Isang patunay na hindi kayang pasinungalingan kahit ng pinakamatamis na ngiti o pinakadramatikong pag-iyak ni Mahali. Kinabukasan, Linggo, huling araw ng bakasyon ni Sinag. Alam ni Aling Nenita na ito na ang huli niyang pagkakataon. Nagising siya bago pa man sumikat ang araw. Ang kanyang plano ay simple ngunit delikado. Alam niyang tuwing hapon, pagkatapos man ng halian, si Mahalina ay laging umuupo sa sala para manood ng telebisyon. At sa mga oras na yon, kapag kampante na ito, doon lumalabas ang tunay nitong ugali. Iyon ang oras kung kailan ginagawa niyang personal na katulong si Liwayway, magpaabot ng tubig, magpakuha ng merienda, magpamasahe ng paa. Kailangan niyang maihanda ang lahat. Pumunta siya sa sala, bitbit ang kanyang feather duster at isang basahan. Ngunit ang tunay niyang dala ay ang kanyang luma, ngunit matibay na cellphone. Sa likod ng isang malaking florera na puno ng mga artipisyal na bulaklak, sa isang sulok ng sala, maingat niyang isiniksik ang telepono. Itinayo niya ito gamit ang isang maliit na patungan na kinuha niya sa kusina. Tiniyak niyang ang lente ng kamera ay nakatutok ng diretso sa sofa kung saan laging umuupo si Mahalina. Ang anggulo ay perpekto. Kitang-kita ang sofa at ang malaking espasyo sa harapan nito. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kaba. Bawat tunog sa paligid ay tila nagpapatalon sa kanya. Paano kung may makakita? Paano kung malaglag ang telepono? Paano kung biglang magbago ng pwesto si Mahalina? Diyos ko, kayo na po ang bahala. Bulong niya sa sarili. Inunan niya ang video recorder at mabilis na umalis sa lugar na yon. Nagkunwari siyang abala sa pag-aayos ng mga unan, ang mga matay pasulyap-sulyap sa florera. Maya-maya, narinig na niya ang mga yabag pababa ng hagdan. Si Mahalina. Nenita, anong tanghalian? Tanong nito. Walang po o ale. Adobong manok po, ma'am. Sagot niya. Sinisikap na panatilihing normal ang kanyang boses. Okay, siguraduhin mong malambot at maghanda ka ng mango shake. Yung maraming gatas. Utos nito bago umupo sa sofa. Eksakto sa pwesto na kanyang inaasahan. Nakahinga ng maluwag si Aling Nenita. Unang bahagi ng plano, tagumpay. Pumunta siya sa kusina para asikasuhin ang mga utos. Mula roon, dinig na dinig niya ang lahat.
Narinig niya ang pagtawag ni Mahalina kay Liwayway na noon ay nagdidilig ng mga halaman sa loob. "Nanay, paabot nga ng remote." Ang layo naman kasi. Narinig niya ang paglapit ni Liwayway at ang pag-abot ng remote. "Salamat." "Oh, andyan ka na rin lang. Pakikuha mo ko ng tubig. Malamig." Ilang sandali ang lumipas. Bakit ang tagal? Nauuhaw na ako. Lahat ng iyon, alam niyang nai-record. Ang pag-uutos, ang kawalang pasensya, ang aroganteng tono. Nang matapos siyang maghanda ng tanghalian, dinala niya ang pagkain sa komedor. Ngunit hindi sumunod si Mahalina. "Dito na ako kakain sa sala. Dalhin mo rito ang pagkain ko," utos nito. Walang imik na sinunod ni Aling Ninita ang utos. Dinala niya ang isang maliit na mesa sa harap ng sofa. Sinadya niyang magtagal sa pag-aayos ng mga kubyertos, pasimpleng sinusulyapan ang telepono. Ligtas pa rin ito sa pinagtataguan. Habang kumakain si Mahalina, patuloy ang pag-uutos nito kay Liwayway. "Ang tabang ng adobo, lagyan mo ng kaunting tuyo. Yung kanin, parang hilaw. Iinit mo ulit. Pakislice na rin yung mangga. Ayoko ng shake. Tinatamad akong sumipsip." Ang bawat salita ay tila latigong humahagupit sa pagkatao ni Liwayway na walang magawa kundi sumunod. At lahat ng iyon ay nasasaksihan ng maliit na lente ng kamera na nakatago sa florera. Nang matapos kumain si Mahalina, isinandal nito ang likod sa sofa at itinaas ang mga paa sa mesa. "Nanay, halika rito," tawag nito. Lumapit si Liwayway, ang mukha'y blanko. Pagod na sa pagpapakita ng anumang emosyon. "Masakit ang mga binti ko. Ilutin mo." Iyon na. Ito ang eksenang pinakahihintay ni Aling Ninita. Ang sukdulan ng pang-aalipusta. Nag-atubili si Liwayway, ngunit isang masamang tingin mula kay Mahalina ang nagpaluhod sa kanya. Sinimulan niyang hilutin ang mga binti ng demonyo. "Ano ba yan? Parang haplos lang ng hangin. Lakasan mo," reklamo ni Mahalina. "Wala ka na bang lakas? Matanda ka na kasi." "Sabagay, malapit ka nang maging palamuti na lang sa bahay na to kapag kinasal na kami ni Sinag." Ang mga salitang yon, ang eksenang yon, lahat ay nakunan. Pagkatapos ng ilang minuto, nagsawa na si Mahalina at umakyat sa kanyang kwarto para matulog. Ito na ang pagkakataon ni Aling Ninita. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ang telepono mula sa pinagtataguan. Mabilis siyang pumasok sa kanyang silid at nilock ang pinto. Pinindot niya ang stop sa recording. Ang video ay tumakbo ng halos 1 oras. Umupo siya sa gilid ng kanyang kama at pinanood ang kabuuan nito. Ang bawat utos, bawat insulto, bawat pagyurak sa dignidad ni Liwayway. Habang pinapanood, hindi niya mapigilang mapaluha sa galit. Ito na ang bala. Ang sandata na wawasak sa lahat ng kasinungalingan ni Mahalina. Binuksan niya ang kanyang contact list. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahanap ang isang pangalan. Isang pangalan na matagal na niyang hindi tinatawagan, ngunit alam niyang pinagkakatiwalaan ng yumaong si Don Ricardo. Ang nag-iisang tao na may sapat na impluwensya at karunungan para itama ang lahat. Ang business partner at matalik na kaibigan ng kanyang dating amo, Ginoong Diwa Cruz. Natagpuan niya ang numero. Huminga siya ng malalim. Pinindot niya ang send file. Isinama niya ang isang maikling mensahe. "Ginoong Diwa, tulungan niyo po kami. Ito po ang katotohanan sa mansyon ng mga Alvaro." Habang umiikot ang sending icon, ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagdasal. Ilang saglit pa, isang salita ang lumitaw sa screen. "Send." Linggo ng gabi nang bumalik sina Sinag at Mahalina mula sa kanilang bakasyon. Habang nagmamaneho si Sinag, papasok sa gate ng mansyon, isang pakiramdam ng pagkakasala ang unti-unting gumapang sa kanyang dibdib.
2 araw niyang hindi nakausap ng maayos ang kanyang ina. Ang huling pag-uusap nila ay ang masakit na komprontasyon tungkol sa basag na plorera. "I should buy nanay something," sabi niya kay Mahalina habang nasa daan sila pauwi. Huminto sila sa isang tindahan ng mga pasalubong at bumili siya ng isang magandang lana na balabal, ang paboritong kulay ni Liwayway. Umaasa siyang ang munting regalo ay magiging simula ng kanilang pagbabati. Ngunit sa kanyang pagdating, ang init ng isang mapagmahal na tahanan ay hindi sumalubong sa kanya. Sa halip, isang hindi maipaliwanag na lamig ang bumalot sa buong paligid. Ang mansyon ay tahimik, ngunit hindi ito ang katahimikan ng kapayapaan. Ito ang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Naabutan nila si Liwayway na nakaupo sa sala, nagbabasa ng isang libro, o marahil ay nagkukunwaring nagbabasa dahil ang mga mata nito ay tila nakatitig lang sa isang pahina. "Nay, we're home!" Masayang bati ni Sinag. Dahan-dahang itinaas ni Liwayway ang kanyang tingin. Mayroong isang blangkong ekspresyon sa kanyang mukha na ngayon lang nakita ni Sinag. Wala ang dating sigla, wala ang ngiti. "Mabuti naman," sabi lang nito sa isang tonong walang emosyon bago ibinalik ang tingin sa libro. Lumapit si Sinag. Iniabot ang paper bag. "Nay, may pasalubong po ako sa inyo." Kinuha ito ni Liwayway nang hindi tumitingin sa kanya. Binuksan nito ang supot, tiningnan ang balabal, at inilapag ito sa mesang katabi niya. "Salamat." Yun lang. Walang ngiti, walang yakap, walang halik. Isang tila karayom na tumusok sa puso ni Sinag. Ganoon ba kalaki ang galit nito sa kanya? Sa kabilang banda, si Mahalina ay abala sa pagpapakita ng kanyang kabaitan. "Nanay, kamusta po ang weekend nyo? Na-miss po namin kayo. Dinalhan ko po kayo ng paborito niyong buko pie." Ngunit ang mga salita ni Mahalina ay tila hangin lang na dumaan. Hindi man lang umimik o lumingon si Liwayway. Pakiramdam ni Sinag, lalong lumalaki ang pader sa pagitan nilang mag-ina. Nagsimula siyang mainis. Bakit kailangang maging ganito katigas ang kanyang ina? Ang hapunan ng gabing iyon ay ang pinakatahimik sa kasaysayan ng kanilang pamilya. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mga plato. Si Mahalina, ang tanging nagsisikap na magsimula ng usapan, kinukwento ang kanilang naging bakasyon, ngunit ang kanyang mga salita ay namamatay sa ere, hindi sinasagot ni Liwayay o ni Aling Nenita, na tahimik lang na nagsisilbi. May kakaiba. Maging si Aling Nenita ay hindi tulad ng dati. Ang dating masayahing kasambahay ay seryoso ang mukha at pasulyap-sulyap ito kay Mahalina na may tinging hindi maintindihan ni Sinag. Pagkatapos ng hapunan, habang nagkakape sila sa sala, sinubukan ni Sinag na kausapin ang ina. "Nay, may problema po ba? Bakit po parang ang tahimik nyo?" "Pagod lang ako, anak," sagot ni Liwayway. Hindi pa rin inaalis ang tingin sa librong binabasa. Napabuntong hininga na lang si Sinag. Susubukan na lang niya ulit bukas. Marahil ay kailangan lang nito ng espasyo. Habang iniisip niya ito, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text message mula sa isang numerong pamilyar sa kanya, ngunit bihirang mag-text. "Ginoong Diwa Cruz, Sinag, Iho. I hope you're doing well. Kailangan nating mag-usap. It's urgent. Tungkol kay Mahalina. Pupunta ako dyan sa inyo bukas ng umaga." Kumunot ang noo ni Sinag, si Ginoong Diwa, ang matalik na kaibigan at business partner ng kanyang yumaong ama, ang taong itinuturing niyang pangalawang ama. Bakit ito biglang gustong makipag-usap at tungkol kay Mahalina? Love. Tawag niya sa kasintahan na nag-aayos ng buhok sa harap ng salamin. Nag-text si Ninong Diwa. Pupunta raw siya rito bukas. Gusto ka raw makausap. Napahinto si Mahalina. Sa refleksyon ng salamin, nakita ni Sinag ang isang panandaliang pagbabago sa mukha nito. Isang kislap ng gulat
na mabilis na naging takot bago ito muling napalitan ng isang kalmadong ngiti nang humarap ito sa kanya. Talaga, love? Bakit daw? Tanong nito. Ang boses ay sinadyang pinakalma. Hindi niya sinabi. Urgent daw. Sagot ni Sinag. Pinagmamasdan ang reaksyon nito. May problema ba, love? May hindi ka ba sinasabi sa akin? Mabilis na umiling si Mahalina at lumapit sa kanya. Ipinulupot nito ang mga braso sa kanyang leeg at hinalikan siya sa pisngi. Ang mga labi nito ay bahagyang malamig. Wala, love. Ano ka ba? Sabi nito sabay tawa. Isang tawang pilit. Baka naman tungkol sa business o baka naman tungkol sa kasal natin. Excited na siguro si Ninong para sa atin. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Niyakap niya ito pabalik, ngunit hindi maalis sa kanyang isipan ang kakaibang kaba. Ang katahimikan ni nanay, ang kakaibang kilos ni Aling Nenita, ang biglaang paglitaw ni Ginoong Diwa, at ang panandaliang takot sa mga mata ni Mahalina. Ang lahat ng ito ay mga piraso ng isang palaisipan na hindi niya mabuo. Ang pakiramdam niya'y nakatayo siya sa gitna ng isang payapang karagatan. Hindi alam na sa ilalim nito, isang malaking alon ang paparating, handa siyang lamunin ng buo. Kinabukasan, ang tensyon sa loob ng mansyon ay mas masahol pa kaysa sa nagdaang gabi. Halos mahati ito sa sobrang kapal. Hindi natulog ng maayos si Liwayway. Ang bawat pag-ikot niya sa kama ay nagpapaalala sa kanya ng sakit ng katawan at bigat ng kalooban. Ngunit meron ding isang maliit na kislap ng pag-asa. Darating si Ginoong Diwa. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit ang pagdating nito ay tila isang pangako ng pagbabago. Sa kabilang dako, si Mahalina ay balisa. Paulit-ulit niyang tinatanong si Sinag kung anong oras eksaktong darating ang ninong nito. Pilit niyang pinapanatili ang kanyang nangiti at ang kanyang pagiging kalmado. Ngunit ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay habang nagtitimpla ng kape ay hindi nakaligtas sa pansin ni Aling Nenita. Love, papasok ka na ba? Tanong ni Mahalina kay Sinag na nag-aayos ng kanyang kurbata. Hindi pa, love. Hihintayin ko si Ninong Diwa. Sabi niya mga 9:00 raw. Sagot ni Sinag. Bakit? Wala na naman. Iniisip ko lang, baka gusto niyong mag-usap ng pribado. Sabi ni Mahalina. Sinasadyang gawing matamis ang kanyang boses. Bago pa man mag-9:00, nagpasya si Mahalina na kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang patunayan sa huling pagkakataon na siya ang reyna ng bahay na ito. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi matitinag at si Liwayway ay mananatili sa ilalim ng kanyang mga paa. Naglalakad si Liwayway sa sala, bitbit ang isang libro, nang bigla siyang harangin ni Mahalina. Nay! Sabi nito. Ang boses ay may halong arte. Grabe, ang sakit ng mga paa ko. Napagod yata ako sa biyahe namin kahapon. Ang tigas-tigas ng mga muscle ko. Tinitigan lang ni Liwayway si Mahalina. Hindi umiimik. Alam na niya kung saan patungo ang usapang ito. Pwedeng favor? Sabi ni Mahalina. Ang ngiti sa kanyang labi ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Pakikuha mo naman ako ng isang palangganang may maligamgam na tubig at kaunting asin para ma-relax naman ang mga paa ko. Sa unang pagkakataon, umiling si Liwayway. Hindi, mariin niyang sabi. Ang nangiti ni Mahalina ay naglaho. Napalitan ito ng isang malamig at mapanganib na ekspresyon. Anong sabi mo? Sabi ko, hindi. Ulit ni Liwayway. Ang boses ay nanginginig ngunit buo. Hindi ako ang utusan mo, Halina. Isang tawang mapakla ang kumawala sa bibig ni Mahalina. Lumapit ito sa kanya. Ang muka'y ilang pulgada na lang ang layo. Talaga? Matapang ka na ngayon? Bulong nito. Gusto mong subukan ako? Gusto mong makita kung anong kaya kong gawin? Isang tawag ko lang kay Sinag. Isang sigaw ko lang.
Maniniwala siyang sinaktan mo ko. Maniniwala siyang tinulak mo ko sa hagdan. Sino sa tingin mo ang paniniwalaan niya? Ang matandang naninira sa kaligayahan niya? O ang babaeng pakakasalan niya? Ang bawat salita ay isang banta. Ang bawat salita ay isang paalala ng kanyang pagkatalo. Napapikit si Liwayway. Ang kislap ng pag-asa na naramdaman niya kanina ay unti-unting namatay. Talo na naman siya. Walang imik, tumalikod siya at nagtungo sa kusina. Kumuha siya ng palanggana, nilagyan ito ng maligamgam na tubig at asin. Tulad ng iniutos, nanginginig ang kanyang mga kamay habang bitbit ito pabalik sa sala. Pakiramdam niya, hindi tubig ang dala niya, kundi ang mga huling piraso ng kanyang dignidad. Inilapag niya ang palanggana sa sahig, sa tapat ni Mahalina na nakaupo na sa sofa, ang mga paay nakaangat na tila isang reynang naghihintay ng alipin. Ano pang hinihintay mo? Tanong ni Mahalina, itinaas ang isang kilay. Akala ko ba masakit ang mga paa ko? Tumingin si Liwayway sa paligid. Nakita niya si Aling Nenita na nakatayo sa may pintuan ng kusina. Ang muka'y puno ng sakit at pag-aalala. Tumingin siya sa hagdan. Umaasang biglang bababa si Sinag at makikita ang lahat. Ngunit walang dumating. Dahan-dahan, tila isang mabigat na kadena ang humihila sa kanya pababa. Lumuhod siya sa malamig na sahig. Ang kanyang mga tuhod na may rayuma ay tumusok sa sakit, ngunit mas masakit pa ang nararamdaman ng kanyang puso. Huwag mong sabihing pagod na naman ang mga kamay mo, ha? Nang uuyam na sabi ni Mahalina. Ipinikit ni Liwayway ang kanyang mga mata habang inaabot ang paa ni Mahalina. Ang balat nito ay makinis at maputi. Ang mga kuko ay perpektong napinturahan ng kulay pula. At ang mga kamay niyang pagod at kulubot ay nagsimulang linisin ito. Ang bawat haplos ay isang insulto. Ang bawat patak ng tubig na tumatalsik sa kanyang mukha ay parang luhang ayaw ng kumawala sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang sukdulan ng kahihiyan. Ito na ang pinakamababang punto ng kanyang buhay. Ang isang inang dapat sana'y iginagalang at minamahal ay nakaluhod, hinuhugasan ng paa ng babaeng sisira sa kanyang pamilya. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, narinig niya ang pagbukas ng malaking pinto sa kanilang harapan. Isang malamig na hangin ang pumasok, kasabay ng dalawang anino. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin, at ang kanyang mundo ay huminto. Nakatayo sa may pintuan si Sinag, ang mukha'y hindi maipinta. Ang mga matay nanlalaki sa gulat na unti-unting nagiging pangingilabot. At sa tabi nito, si Ginoong Diwa Cruz, ang kanyang mukha ay isang maskara ng yelo at bakal. Isang ekspresyon ng matinding galit at pagkadismaya. Nabitawan ni Liwayway ang paa ni Mahalina. Ang katawan niya'y nanigas, huli na ang lahat. O marahil, ito na ang simula. Ang katahimikan sa loob ng sala ay mas mabigat pa kaysa sa isang bato. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang tanging gumagalaw ay ang mga mata ni Sinag. Lumilipat mula sa nakaluhod niyang ina, patungo sa nakaupong si Mahalina. Pabalik-balik na para bang sinusubukang intindihin ang isang bangungot na nagaganap sa kanyang harapan. Si Mahalina ang unang nakabawi sa pagkabigla. Mabilis niyang binawi ang kanyang mga paa mula sa palanggana na nagdulot ng pagtalsik ng tubig sa sahig. Tumayo siya, ang mukha'y namumutla at sinubukang gumawa ng isang ngangiti. Love, Ninong, kay kanina pa po kayo? Nauutal niyang sabi. Nagbibiruan lang po kami ni Nanay. Di ba po, Nay? Lumingon siya kay Liwayway. Ang kanyang mga matay nagmamakaawa at nagbabanta ng sabay. Ngunit hindi na nakatingin si Liwayway sa kanya. Ang mga mata nito ay nakapako kay Sinag. Puno ng sakit na sa wakas ay nakita na. Hindi umimik si Sinag.
Ang kanyang muka ay blangko, tila isang taong nawalan ng kaluluwa. Si Ginoong Diwa ang bumasag sa katahimikan. Ang kanyang bawat hakbang papasok ay mabigat at may awtoridad. Hindi niya pinansin si Mahalina. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Liwayway. Walang salitang namutawi sa kanyang bibig. Dahan-dahan siyang yumuko, inilahad ang kanyang kamay, at marahang itinayo ang nanginginig na si Liwayway. Kumuha siya ng isang panyo mula sa kanyang bulsa at magalang na iniabot ito sa matanda. Pagkatapos noon, saka lamang niya hinarap si Sinag. Ang kanyang boses, nang sa wakas ay magsalita siya, ay malamig at puno ng matinding pagkadismaya. "Sinag," sabi niya, "ang bawat pantig ay tila isang sampal. Ito ba? Ito ba ang babaeng ipinagmamalaki mo? Ang reyna na sinasabi mo? Ninong, nagkakamali po kayo ng iniisip." Sigaw ni Mahalina, nagsisimula ng maging desperada. "Si nanay po. Siya po ang nag-insist. Gusto niya raw po akong pagsilbihan para maipakita na tanggap na niya ako." Isang kasinungalingan, isang desperadong pagtatangka na baliktarin ang katotohanan, ngunit huli na ang lahat. "Talaga?" tanong ni Ginoong Diwa. Ang isang kilay ay bahagyang tumaas. Mula sa kanyang coat, kinuha niya ang kanyang cellphone. Sa ilang pindot lang, ikinonekta niya ito sa malaking smart television sa sala. "Kung ganoon, marahil ay maipapaliwanag mo ito sa amin, Hija," sabi niya. At sa screen, isang video ang nagsimulang umere. Ang sala, kung saan sila nakatayo ay lumitaw sa screen, ngunit mula sa isang kakaibang angulo. Mula sa likod ng florerang may mga bulaklak. Nakikita ni Sinag ang lahat. Ang pag-uutos ni Mahalina kay Liwayway para sa remote at tubig. Ang pagrereklamo nito sa adobo at kanin. Ang pag-utos nito na hiwain ng mangga. At ang pinakamasaklap sa lahat, napanood ni Sinag ang kanyang ina na lumuhod at nagmamasahe sa mga binti ni Mahalina habang naririnig ang bawat mapanlait na salita na binitiwan nito. "Wala ka na bang lakas? Matanda ka na kasi. Malapit ka nang maging palamuti na lang sa bahay na to kapag kinasal na kami ni Sinag." Ang bawat salita ay tila isang punyal na sumasaksak ng paulit-ulit sa puso ni Sinag. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Ang mga binti niya ay nanghina. Napasandal siya sa pader para suportahan ang sarili. Tumingin siya sa kanyang ina na tahimik na umiiyak sa tabi ni Ginoong Diwa. Ang mga luhang matagal nitong itinago ay malaya nang dumadaloy ngayon. Pagkatapos, tumingin siya kay Mahalina. Ang babaeng minahal niya ng higit pa sa kanyang buhay. Ang anghel niya, ang reyna niya. Ngayon, ang nakikita niya ay isang halimaw. Ang magandang mukha nito ay nababalot ng purong takot at desperasyon. "Hindi! Hindi totoo yan! Edited yan!" sigaw ni Mahalina. Itinuturo ang screen. "Pakana yan ng matandang yan. Gusto niya akong sirain. Sinag-love, maniwala ka sa akin." Lumapit ito sa kanya. Sinubukang hawakan ang kanyang braso, ngunit para siyang napaso na mabilis na umiwas. "Huwag!" sabi ni Sinag. Ang boses niya ay basag at halos hindi marinig. "Huwag na huwag mo kong hahawakan." Tinitigan niya ito sa mata at sa unang pagkakataon, nakita niya ang lahat ng kasinungalingan, ang lahat ng kasakiman, ang lahat ng kabuktutan na nagtatago sa likod ng magandang mukha na yon. Ang lahat ng maliliit na piraso ng palaisipan, ang pag-iyak ng kanyang ina, ang kakaibang kilos ni Aling Nenita, ang biglaang pag-text ni Ginoong Diwa. Lahat ngayon, ang video. Lahat ay biglang nagkaroon ng katuturan. Ang pagkadismaya sa kanyang sistema ay biglang napalitan ng isang umaapaw na galit. Isang galit na hindi niya kailanman naramdaman sa buong buhay niya. Galit sa babaeng niloko siya. At higit sa lahat, galit sa kanyang sarili. Sa kanyang katangahan, sa kanyang pagkabulag. "Umalis ka," sabi niya. Ang boses ay mahina,
ngunit puno ng bagsik. "Love, please, pakinggan mong ko," nagmamakaawang sabi ni Mahalina. Ang mga luhay nagsisimula ng mamuo. Ang sabi ko, "Umalis ka." Ang sigaw niya ay yumanig sa buong kabahayan. Ito ang unang pagkakataon na sinigawan niya ito. Ang tunog niyon ay puno ng sakit, pagkasuklam, at huling pamamaalam. Itinuro niya ang pinto. "Kunin mo ang lahat ng gamit mo at huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin, sa pamilya ko, kahit kailan. Lumayas ka." Natigilan si Mahalina. Ang pekeng mga luha ay natuyo. Napalitan ito ng purong galit at pagkasuklam. Tiningnan niya si Sinag, pagkatapos ay si Liwayway at si Ginoong Diwa. Alam niyang talo na siya. Hindi na siya nagsalita. Mabilis siyang tumalikod at halos patakbong umakyat sa hagdan. Ilang minuto lang ang lumipas. Bumaba itong hila-hila ang kanyang mga maleta. Ang mukhay gusot at puno ng puot. Sa kanyang pagdaan, sinulyapan niya ng masama si Liwayway. "Magsama kayo," sabi niya sa nanginginig na boses bago tuluyang lumabas ng pinto at marahas itong isinara. Ang malakas na kalabog ng pinto ay nag-iwan ng isang nakabibinging katahimikan. Nawala na ang halimaw. Ngunit ang pinsalang iniwan nito ay mananatili. Dahan-dahan, bumagsak ang lahat ng lakas sa katawan ni Sinag. Napaluhod siya sa sahig, sa mismong lugar kung saan nakaluhod ang kanyang ina kanina. Tumingin siya sa palanggana ng tubig sa basang sahig. At pagkatapos, sa kanyang ina na nakatayo pa rin, nanginginig sa tabi ni Ginoong Diwa. Ang imahe ng kanyang ina na naghuhugas ng paa ni Mahalina ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang mga kamay na nag-alaga sa kanya. Ang mga kamay na nagpakain sa kanya. Ang mga kamay na yumakap sa kanya. "Pagod na ang mga kamay ko." Ang mga salitang narinig niya sa video ay tila isang kutsilyong humiwa sa kanyang kaluluwa. At sa wakas, ang pader na itinayo ni Mahalina sa pagitan nilang mag-ina ay gumuho. Ngunit sa pagguho nito, hindi kaligayahan ang kanyang naramdaman, kundi ang bigat ng bawat blok, bawat kasinungalingan, bawat sakit na idinulot niya sa sariling ina. Yumuko siya at sa harap ng kanyang ina at ng kanyang ninong, ang malakas na tagapagmana ng Alvaro Prime Holdings ay humagulgol na parang isang batang nawawala at nagsisisi. Ang mga sumunod na araw sa mansyon ng mga Alvaro ay binalot ng isang katahimikang mas mabigat pa kaysa sa pinakamatinding sigaw. Umalis na si Ginoong Diwa matapos tiyakin na nasa maayos na kalagayan si Liwayway. Ngunit ang kanyang pag-alis ay nag-iwan kay Sinag na harapin ang mga guho ng mundong siya mismo ang sumira. Hindi niya magawang tingnan ang kanyang ina. Sa tuwing magkakasalubong sila sa pasilyo o sa hapagkainan, mabilis siyang umiiwas ng tingin. Ang dibdib ay pinipiga ng matinding kahihiyan. Si Liwayway naman ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mukha ay isang blankong canvas kung saan nakapinta ang pagod at sakit. Ang pader sa pagitan nila ay gumuho na nga, ngunit napalitan ito ng isang malalim na bangin na hindi niya alam kung paano tatawirin. Ikinulong ni Sinag ang sarili sa kanyang opisina sa bahay. Hindi siya pumasok sa trabaho. Paano siya haharap sa ibang tao kung hindi niya magawang harapin ang sarili niyang ina? Sa loob ng silid na yon, na dati simbolo ng kanyang tagumpay, naramdaman niya ang bigat ng kanyang kabiguan. Isang gabi, hindi na niya nakayanan. Ang imahe ng kanyang inang nakaluhod ay walang tigil na umuulit sa kanyang isipan. Ang bawat detalye, ang nanginginig nitong mga kamay, ang pagpatak ng kanyang luha, ang pagtitiis sa kanyang mga mata, ay tila mga nagbabagang uling na pumapaso sa kanyang konsensya. Sa sobrang galit sa sarili, sinuntok niya ang pader. Ang matigas na semento ay sumalubong sa kanyang kamao. Naramdaman niya ang sakit, ang pagkirot ng kanyang mga buto, ngunit hindi nito matalo ang sakit na nararamdaman niya sa kanyang puso.
Tinitigan niya ang namumula at nagasgas niyang kamay. Ito ba ang parusa niya? Kulang pa. Kulang na kulang pa. Naupo siya sa sahig, isinandal ang likod sa pader, at doon umiyak ng walang tunog. Inalala niya ang lahat. Ang mga panahong isinantabi niya ang kalungkutan ng ina. Ang mga panahong mas pinaniwalaan niya ang matatamis na salita ng isang demonyo. Ang araw na sinigawan niya ito dahil lang sa isang basag na plorera. Gaano siya naging tanga? Gaano siya naging walang puso? Kinabukasan, sa paghahanap ng kahit anong makakapitan, binuksan niya ang isang lumang aparador kung saan nakatago ang mga photo album ng kanilang pamilya. Umupo siya sa sahig at isa-isang binuklat ang mga pahina. Nakita niya ang larawan niya noong sanggol pa lamang, karga-karga ng isang masaya at batang-batang si Liwayway. Nakita niya ang kanyang unang araw sa eskwela. Ang kanyang ina ay nasa likod niya. Ang mga kamay ay nasa kanyang balikat. Puno ng pagmamalaki. Ang kanyang pagtatapos sa kolehiyo. Ang kanyang ina ay nasa tabi niya. Ang mga matay nagniningning sa luha ng kaligayahan. Sa bawat larawan, naroon ang kanyang ina. Nakasuporta, nakangiti, nagmamahal. At sa bawat larawan, nakikita niya ang mga kamay nito. Mga kamay na nag-aayos ng kanyang damit. Mga kamay na humahawak sa kanyang diploma. Mga kamay na nakahawak sa kanyang kamay. Mga kamay na pagod na. Hindi na niya kaya ang pagpapahirap sa sarili. Ang pag-iwas niya sa ina ay isa na namang uri ng pagiging makasarili. Kailangan niyang harapin ito. Kailangan niyang humingi ng tawad. Kahit pa alam niyang hindi sapat ang anumang salita. Dahan-dahan siyang tumayo. Binitbit niya ang bigat ng kanyang pagsisisi at naglakad patungo sa silid ng kanyang ina. Ang bawat hakbang ay tila may bigat na 1 tonelada. Huminto siya sa tapat ng pinto. Nag-atubili. Huminga siya ng malalim bago dahan-dahang kumatok. Walang sagot. Marahan niyang binuksan ang pinto. Nakita niya ang kanyang ina. Nakaupo sa isang silya sa tabi ng bintana. Nakatanaw sa malayo. Ang balikat nito ay bahagyang nakakuba. Tila pinapasan ang lahat ng sakit ng mundo. Pumasok siya sa silid. Ang bawat yabag ay halos walang tunog. Hindi lumingon si Liwayway. Nanatili itong nakatingin sa labas. Huminto si Sinag sa likuran nito. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ano pa ba ang sasabihin niya? Anong sorry ang makakapagpunas sa lahat ng sakit na idinulot niya? Sa halip na magsalita, dahan-dahan siyang lumuhod sa tabi ng kanyang ina. Tulad ng pagluhod niya noong araw na gumuho ang kanyang mundo. Tinitigan niya ang mga kamay ni Liwayway na nakapatong sa kandungan nito. Ang mga kamay na kulubot, pagod at puno ng kwento. Marahan, na may panginginig. Iniabot niya ang sarili niyang mga kamay at dahan-dahang kinuha ang mga iyon. Sa una, nanigas ang kanyang ina. Isang senyales ng pag-iwas. Ngunit hindi bumitaw si Sinag. Sa halip, sinimulan niyang marahang masahihin ang mga palad at daliri nito. Bawat haplos ay isang paghingi ng tawad. Bawat pisil ay isang pagsusumamo. Hindi siya nagsalita. Hinayaan niyang ang kanyang mga kamay ang magsalita para sa kanya, na nagsasabing, "Patawarin mo ako. Nay, hindi ko sinasadya. Mahal na mahal kita." Ilang minuto ang lumipas sa ganoong katahimikan. Naramdaman ni Sinag ang unti-unting pag-relax ng mga kamay ng ina sa pagkakahawak niya. Pagkatapos, isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Sinundan pa ng isa at isa pa. Itinaas niya ang kanyang tingin. Nakita niya ang kanyang ina na nakatingin na sa kanya. Ang mga matay muling binabaha ng mga luhang hindi na para sa sakit, kundi para sa isang emosyong nagsisimula ng bumalik. Umiiyak din si Sinag. Tahimik na dumadaloy ang kanyang mga luha. Sa gitna ng kanilang mga luhang nag-uusap, sa wakas ay nagsalita si Liwayway. Ang kanyang boses ay mahina, garalgal. Ngunit para kay Sinag,
Ito ang pinakamalinaw na tunog na narinig niya sa mga nagdaang araw. Anak, lumipas ang ilang buwan. Ang dating mabigat at malagim na katahimikan sa mansyon ng mga Alvaro ay unti-unting napalitan ng mga tunog ng paghilom. Ang mga yabag ay hindi na maingat at puno ng takot. Ang mga pinto ay hindi na isinasara ng may bigat. Minsan, may maririnig ng mahinang musika at kung minsan, mayroon ng halakhak. Mula sa kanyang pagluhod, si Sinag ay dahan-dahang tumayo. Hindi bilang ang dating arogante at bulag na tagapagmana, kundi bilang isang anak na natuto sa pinakamasakit na paraan. Ang bawat araw niya ay naging isang pagsisikap na muling buuin ang nasirang tiwala at pagmamahal. Isang hapon, habang naghahanda ng merienda si Liwayway sa kusina, pumasok si Sinag, kararating lang mula sa opisina. Ngunit sa halip na dumiretso sa kanyang silid, inilapag niya ang kanyang briefcase, itinaas ang manggas ng kanyang mamahaling damit, at lumapit sa ina. Ano pong niluluto niyo, Nay? Tanong niya. Ngumingiti. Ginataang bilo-bilo. Sagot ni Liwayway, isang kagalakang pumuno sa kanyang dibdib. Paborito mo. Tulungan ko na po kayo, alok ni Sinag. Kumuha ito ng isang maliit na kutsilyo at sinubukang balatan ang isang kamote. Ang kanyang mga kamay na sanay sa pagpirma ng mga kontrata at paghawak sa manibela ng magagarang sasakyan ay tila naninibago sa gawain. Naging magulo ang kanyang pagbabalat, ngunit hindi iyon ininda ni Liwayway. Ang mahalaga ay naroon siya. Naroon ang kanyang anak. Sa tabi niya, sinusubukang ibalik ang mga nawalang sandali. Nagkwentuhan sila tungkol sa mga bagay-bagay. Sa trabaho ni Sinag, sa mga halaman ni Liwayway, sa mga lumang alaala ng kanyang kabataan. Mga simpleng usapan na nagiging tulay sa ibabaw ng bangin na dating naghihiwalay sa kanila. Habang naghahalo ng gata si Liwayway, napatingin siya sa kanyang anak na seryosong-seryoso sa paghihiwa. Nakita niya muli ang batang si Sinag, ang batang laging nakabuntot sa kanya sa kusina. At sa sandaling iyon, alam niyang napatawad na niya ito. Ang pagpapatawad ay hindi isang salita na kailangang bigkasin. Isa itong damdamin na kusang bumabalik kapag ang sugat ay nagsisimula ng maghilom. Kinabukasan, habang nagkakape sila sa hardin, may binabasang balita si Sinag sa kanyang tablet. Bahagya itong napakunot noo. Ano yan, anak? Tanong ni Liwayway. Wala po, Nay. Sagot ni Sinag. Ipinakita niya ng bahagya ang screen, isang article na may larawan ni Mahalina. Ang headline ay tungkol sa mga kasong isinampa laban dito ng iba't ibang kumpanya dahil sa hindi mabayarang utang. Ang dating magandang mukha nito ay gusot at puno ng galit sa larawan. Tinitigan ito ni Sinag ng ilang segundo. Walang galit, walang saya, walang anumang emosyon sa kanyang mukha. Isang buntong hininga lang ang pinakawalan niya bago iswipe palayo ang balita. Kamusta na kaya siya? Hindi napigilang itanong ni Liwayway. Nagkibit balikat si Sinag. Hindi ko na po iniisip yun, Nay. Nasa kanya na po yun. Ang mahalaga sa akin ngayon ay ang nasa harapan ko. Ngumiti ito sa kanya, isang nangiting totoo at walang pagkukunwari. Naintindihan ni Liwayway, tapos na ang kabanatang yon sa kanilang buhay. Si Mahalina ay isa na lamang masamang alaala. Isang mapait na leksyon na kailangan nilang pagdaanan para matutunan ang tunay na kahulugan ng pagmamahal at pagpapahalaga. Isang umaga, bago pa man magising ang lahat, nagising si Liwayway. Hindi siya makatulog, ngunit hindi dahil sa masamang panaginip. Pumunta siya sa hardin, kung saan malamig pa ang simoy ng hangin. Naupo siya sa isang upuan, pinagmamasdan ng kadiliman na unti-unting nagbibigay daan sa liwanag sa silangan. Maya-maya, naramdaman niyang may tumabi sa kanya. Si Sinag, gising na rin, may dalang 2 tasa ng mainit na kape.
Hindi rin po kayo makatulog, Nay? Tanong nito. Iniabot ang isang tasa. Pinapanood ko lang ang pagsikat ng araw. Sagot niya. Tahimik silang umupo, magkatabi, habang ang langit ay nagbabago ng kulay mula sa itim, naging asul, hanggang sa magkaroon ng mga bahid ng kahel at rosas. Ang unang sinag ng araw ay nagsimulang dumampi sa kanilang mga mukha. Huminga ng malalim si Sinag. Nay, sabi niya, ang boses ay puno ng sinseridad. Patawarin niyo po ako sa lahat-lahat. Tumingin si Liwayway sa kanyang anak. Ang mukha nito na sinisikatan na ng araw ay wala ng bahid ng pagkabulag. Ang nakikita niya ngayon ay isang lalaking buo na, isang anak na nagbalik. Ngumiti siya, isang ngiting payapa at puno ng pagmamahal. Itinuon niya ang kanyang paningin sa papalabas na araw. Tapos na yon, anak, sabi niya. Sumisikat na ang araw, bago ng liwayway. At sa ilalim ng ginintuang sinag ng bagong umaga, nanatili silang magkatabi, ang ina at ang anak, habang ang isang bagong kabanata ng kanilang buhay ay nagsisimula ng isulat. Isang kabanatang puno ng pag-asa, paghilom, at isang pagmamahalang muling nabuo at naging mas matatag. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Ang kwentong ito ay isang paalala sa ating lahat na ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa ganda ng mukha o sa tamis ng salita. Ito ay nakikita sa respeto, sa pag-aalaga, at sa pagpapahalaga sa dignidad ng bawat isa, lalo na sa ating mga magulang na walang ibang hinangad kundi ang ating kaligayahan. Isang paalala na ang pinakamahalagang yaman sa mundo ay hindi salapi, kundi isang pusong marunong magmahal ng totoo at tapat. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Liwayway at Sinag. Ano po ang masasabi ninyo sa ating kwento ngayong araw? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba at aming babasahin ang lahat ng inyong mga suhestiyon. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.